Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Nieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about armor of God, belt of truth. And our scripture is all about Ephesians chapter 6 verse 14. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? Itong verse na ito is bahagi siya ng kilalang passage tungkol sa armor of God na matatagpuan sa Ephesians 6. So, yung battle of truth naman ay unang binanggit bilang isang mahalagang bahagi ng espiritual na kasuotan ng mga Kristiyano. So, ang sinturon is nagsisimbolo siya ng katotohanan na siyang nagtataglay na at nagpapatibay sa buong armor. So, ito ay nagpapakita na ang katotohanan ng Diyos ay ang pundasyon ng ating pakikipaglaban sa mga espiritual na kaaway. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, our first teaching is demons are our real enemies. So, yung mga demonyo, hindi sila tao. Kumbaga, ito ang ating mga kaaway. Kumbaga, sila yung mga espiritual na nilalang na naglalayong sirain ang gawain ng Diyos sa mundo. Kumbaga, sila yung nasa likod ng maraming kasamaan, pagsubok na ating nararanasan. So, pinapaalala sa atin ng belt of truth na ang ating laban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laman sa mga kapangyarihang espiritual na nagdudulot ng kaguluhan sa ating buhay. So, sa pamamagitan ng pagkilala sa ating tunay na kaaway, mas magiging epektibo ang ating espiritual na pakikibaka. So, second is demon aim to destroy God's word. So, yung layunin kasi ng mga demonyo ay wasakin yung mundo natin or mundo ng Diyos na ginawa. So, ginagamit nila ang kasinungalingan, paninirang, at kaguluhan upang ilayo ang mga tao sa Diyos at sa kanyang katotohanan. So, ang kanilang strategy sa pagkalat ng maling aral, pagdilinglang, at pagkakabahagi sa pagitan ng mga tao is yung mga kasinungalingan na kanilang itinuturo ay naglalayong sirain ang pananampalataya at tiwala ng tao sa Diyos. So, kaya't mahalaga ang pagtuturo sa belt of truth dahil ito ang nagbibigay proteksyon laban sa mga kasinungalingan ng kaaway. So, last teaching is demon fights with lies, but we fight with the truth. So, yung mga demonyo is nakikipaglaban sila sa pamamagitan ng kasinungalingan. Ngunit tayo ay lumalaban sa pamamagitan ng katotohanan ng Diyos. So, yung belt of truth ay sumisimbolo sa katotohanan ng salita ng Diyos na siyang ating sandata laban sa mga panlilinlang ng kaaway. So, sa pamamagitan ng pagtanggap at pamumuhay sa katotohanan ay nagiging matatag tayo laban sa mga atake ng demonyo. So, yung katotohanan ng Diyos ay hindi lamang nagproprotekta sa atin, kundi nagbibigay din sa atin ng kapangyarihang magtagumpay sa labanang espiritual. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is wage war against our real enemies. So, dapat lagi tayong maging handa sa pakikipaglaban sa ating tunay na kaaway, ang mga demonyo. So, ang belt of truth ay nag-aanya sa atin na maging mas mapanuri at mas aktibo sa ating pakikipagbaka laban sa mga espiritual na puwersa ng kadiliman. Kasi ito ay nangangahulugan na ito ay nangangahulugan na hindi tayo dapat madala sa mga panlilinlang ng kaaway, kundi maging handa sa paggamit ng katotohanan ng Diyos bilang ating sandata. Ang ating mga panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos, at pamumuhay sa katotohanan ay ilan sa mga paraan upang mapagtagumpayan sa espiritual na digmaan. So, second is work towards restoration. So, bilang mga Kristiyano, dapat maging bahagi tayo ng ating misyon at na
ang silbi is yung pagpapanumbalik ng nasira ng kasalanan at panilinlang ng demonyo. Kumbaga, ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng ebanghelyo, pagtulong sa kapwa, at pag-ayos ng mga relasyon natin. So, sa pamamagitan ng Belt of Truth, tayo ay tumutulong sa pagpapanumbalik ng kaayusan sa mundo ayon sa kalooban ng Diyos. So, sa bawat takbang ng pagpapatawad, pagmamahal, at pagkakaisa, tayo ay lumalahok sa dakilang gawain ng Diyos na muling ibalik ang kanyang pag-ibig at katotohanan sa mundo. So, last application is wear the belt of truth. So, yung pagsusuot ng belt of truth ay isang simbolo ng ating pagpili na ipamuhay ang katotohanan ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, dapat tayong mamuhay ayon sa katotohanan at gamitin ito bilang gabay natin or sa ating mga desisyon at relasyon at pananaw sa buhay. So, yung pagsunod sa katotohanan ng Diyos ay hindi laging madali. Ngunit ito ang susi upang tayo ay maging matatag at matagumpay sa harap ng mga pagsubok at tukso. So, sa pamamagitan kasi ng Belt of Truth, nagiging buo ang ating spiritual na armor at nagiging handa tayo sa anumang laban na ating haharapin. So, dadako na tayo sa ating last part, which is discussion. So, our discussion is all about how can we practically fight the lies of Satan with the truth of God. So, para sa akin, upang labanan ang kasinungalingan ni Satanas gamit ang katotohanan ng Diyos, kailangan natin muling malaman at maunawaan ang salita ng Diyos. Kasi ang regular na pag-aaral ng Biblia ay nagkakaroon or nagbibigay sa atin ng kaalaman at katotohanan na magagamit natin sa pagharap sa mga panlilinlang ng ating kaaway. So, sa pamamagitan kasi ng pag-aaral is nagiging malinaw ang mga prinsipyo ng Diyos na maaari natin gamitin bilang gabay sa bawat aspeto ng ating buhay. Syempre, pangalawa is kailangan din nating mamuhay ayon sa katotohanan ng ating natututunan. So, ang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos ay dapat ipamuhay araw-araw. Kumbaga, sa tuwing tayo ay haharap sa tukso o maling katuruan, ang ating pamumuhay sa katotohanan ay magsisilbing proteksyon laban sa mga kasinungalingan ng kaaway. So, yung pagiging tapat sa Diyos at sa kanyang mga utos ay isang praktikal na paraan upang ipakita ang ating pagtitiwala. At para pagtapos ito, dapat mahalaga ang ating panalangin at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dahil sa pamamagitan ng panalangin, humihingi tayo ng patnubay at lakas mula sa Diyos upang malagpasan ang mga tukso at panlilinlang ni Satanas. Ang ating relasyon sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, labanan ang mga kasinungalingan at mamuhay ayon sa katotohanan na kanyang itinuturo sa atin.